Nako, matindi to mga sangkay. Itong si Erwin Tulfo ay may babala. May ipapa-aresto daw po na senador. Alright guys, magandang oras po sa inyong lahat. At ito pag-usapan po natin itong mainit na bantaan ng mga politiko sa ating bansa. Diyos mio, Marimar. Pag-usapan po natin ito. Anyway, bago tayo mag-umpisa, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, ito kasing si Erwin Tulfo ay may babala, guys. Ayon po kasi dito, ayan, babala ni Senator Erwin Tulfo, ipaa-aresto daw po ang magkakasa ng peking hearing sa Senado. Pwede kaya to? Ang tindi na ito mga sangkay. Pwede kaya to magpa-aresto? Halimbawa, ito gusto kong makita to mga sangkay. Halimbawa, magkasa ng hearing na naman sa Senado. So, siyempre, sila Alan Cayetano po yun, mga sangkay. Sila Amy Marcos. Paano kaya yun? Uutusan ni Erwin Tulfo na arestuhin nyo yan. Sasama kaya yung mga pulis, mga sangkay? Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Nagbanta si Senador Erwin Tulfo na ipaaresto ang sino mang magsasagawa umano ng tinawag niyang peking hearing sa Senado. Okay. Sinabi niya yan kasunod ng ikinasang pagdinig sa flood control scandal ng grupo ni Senator Alan Peter Cayetano. Hit ni Tulfo, siya ang legit na chairman ng Blue Ribbon Committee sa ilalim ng tinaguriang new majority ng Gatchalian Bloc. Nakatutok si Sandra Grabe itong bakbakan, no? Cayetano Block versus Gatchalian Block. Versus ano to? Gatchalian Block, tapos Cayetano. Yung mga sangkay talagang, ito yung nagpapagulo. Kaya nga sabi ko, kahit sino pa, pwedeng kay Gatchalian Block or itong kay Cayetano Block, kahit sino pa sa kanila, ang mamuno dyan, magiging magulo pa rin yan. Kasi wala nga nagpapakumbaba. Both side. Kita nyo. Sila Erwin Tulfo, matataas ang pride. Sa kabila din, matataas ang pride. So, paano po ang bansa makakausad na ito? Ginaldo. Kasunod na isinagawang hearing ng Blue Ribbon Committee ng Cayetano Block, may babala si Senator Erwin Tulfo sa mga aniyay magsasagawa ng peking hearing sa Senado. Si Tulfo ang itinalaga ng tinaguriang new majority na chairman ng Blue Ribbon Committee. Hindi na po papayag na maghihiring-hiringan kayo dyan at I will have you arrested. Naku. Aba, matindi ang banta. Matindi ang banta. Ewan ko kung siguro naman napanood na ito nila Alan Cayetano. Siguro nagtawanan siguro yung mga yun. I promise. Kahit na senador ka, Oh. Yari. kahit na sinasabi mong matanda ka na, ilang taong ka na sa Senado, try me. Magpahiring ka ng Blue Ribbon ulit. Magpahiring ka. I don't care kung dati kang Senate President, dati kang Speaker of the House, I don't give up. Ba. Talagang papahuli kita. Kung hindi papahuli, kung ayaw ng usa, bibit-biting kita, kikwilyuhan kita, palalayasin kita dyan sa floor na yan. Aba. Because I am the legitimate Blue Ribbon Chairman. Magsasampa rin si Tulfo ng kasong libel sa mga nagpakilalang dating sundalo na humarap sa hearing kahapon. Ang tindi nito mga sangkay. Gusto kong makita yun yung rekwelyuhan niya. I'm sure makakaharap niya dyan mga sangkay si Robin Padilla. Pagdating sa bakbakan, ayun, sila po magkakaharapan dyan. Siyempre, si Robin, ano yun ano tawag dito? Sanggano Talagang maganda ito. Magandang mangyayari ito mga sangkay. Dahil di niya totoo ang sinabi nilang dinalhan siya ng maletang may pera. Kakasuhan din ng ilan sa kanila ng libel ni Senador Tito Soto dahil kasinungalingan din aniya ang akusasyong dinalhan umano siya ng pera. Tingin ko lang kapag ginawa nila yon, mas gugustuhin din po siguro ng kabila. Na mangyari yon, yung magmukha silang kawawa.
yung babakbakan sa loob ng Senado, kwekwelyuhan, tapos hahatawin palabas. Siguro yung mga tao nun, kumbaga makukuha nila yung simpatya no? At baka talagang magkagulo na naman to. So, Monday, Diyos mio Marimar, may pasabog na naman pala. Every Monday na lang, mga sangkay, mayroon pong nangyayari. Kabilang sa binutasan ni Soto ay ang aligasyong tinanggap ang pera ng kanyang executive assistant na aniyay 2015 pa pumanaw. Ayun nga, mga sangkay. Eto isa to sa mga error ng mga Marines, ng mga dating Marines. Kasi may nabanggit sila doon na matagal na pong sumakabilang buhay. 2015 pa. Pero mga sangkay, sinabi nila na buhay pa nung time na yun. At yun daw po, mga sangkay yung pinadalhan nila o tumanggap. Pambihira. So, doon sablay, at ayun na nga po, nabuking na marami. Sa Lunes, magsasagawa ng hearing ang Blue Ribbon Committee ni Tulfo. Dalawang blue ribbon to, guys. Kay Tulfo at kay Marcoleta. Imbitado rin dito ang ilan sa mga dating Marines at iba pang inimbitahan ni Cayetano. We are inviting them. Pag hindi po sila sumunod, papaliwanagin po namin sila, and then mag-i-issue po kami ng cite them for contempt. And entonces po, yung aming pong yung aming pong mga pulis, pwede po namin i-order na hulihin po sila, dalhin sila dito sa Senado. Kung wala po silang valid reason. Hiningan namin ng reaksyon si Attorney Levi Baligod, ang abogado ng mga ex-Marines, pero wala pa siyang tugon. Pero sabi ni Senador Rodante Marcoleta, hindi pa umanuhuli ang hearing na ikinasa ng Cayetano Block kahapon kaugnay ng flood control scandal. Marami po tayong kukunin. Binanggit po ninyong mga addresses na kung saan dinala yung mga pera. May patatawag po tayong mga tao para i-confirm po na talagang na-deliver yun yung mga sasakyan. Suspend the hearing until further notice. Ako, ang gusto ko lang talaga makita doon sa mga Marines, ebidensya, video, yung mga video mismo, mas magandang video, yung mga tumanggap. Mas maganda yung ganun, yung makakuha mismo yung bahay, tapos kita yung address, yung number ng bahay na nasa labas. Maganda yung ganun, mga sangka, hindi po yung kwento. Kasi pag kwento, madaling gumawa ng kwento. Yun nga ang sinabi po ni Panelo, di ba, na ang dali-daling gumawa ng kwento. Ang tanong doon, may ebidensya ba? Naka-adjourn sinedya na ang Kongreso hanggang July 26. Sa July 6 naman, inaasahan ang pagsisimula ng impeachment trial. Bago yan, napapag-usapan ngayon ang pagkakaroon ng special session ng Kongreso para matapos ang ilang priority measures. Pati na rin ang nabinbing trabaho ng Commission on Appointments. Sa gitna ng marami pang trabaho ng Senado, wala pang nakikitang solusyon sa girian sa liderato nito. I'm willing to talk to anyone, including the 11, to find common ground. But ilalabang ko yung tama. Pati yung Senate presidency. Ha? We're not going to give up. Kung nais silang i-question, dali nila sa korte. Maraming mga law deans na naglabas na ng statement, no, sinusuportahan ang ating posisyon. Legitimacy has already been recognized by the Office of the President, by Malacanang, by the House of Representatives. Pero guys, ang talaga dito, Supreme Court. Yun ang final say. Kailangan na po talaga magsalita ng Supreme Court itong gulong to. Ano ba talaga ang sinasabi ng Constitution? Tama ba yung ginawa ng Gatchalian Block? Or mas tama yung Cayetano Block? Kasi kailangan daw po ng 13 Hindi naman nakuha daw po ng kabila yung 13. So, ayun, mga sangkay, kailangan pong magsalita ng Supreme Court. Hindi po yung tahimik lang. Usap-usapan naman Nakagulo ngayon na ang tagpong ito kahapon ng diskusyong ito ni Senadora Loren Legarda at DILG Secretary John Vic Rimulya. Ito solusyon sila. Papalipat ko na isa sa amin para proper sila. Okay. Tapos mag-vote. Legal sila. Okay. Diba, sounds better. Ang ganda. Ang ganda ng sinabi ni Loren no. Hindi po napansin ni John Vic yung sarcastic na way. Sabi ni Loren, papalipat ko na lang yung iba sa amin para 13 na sila, maging legal na sila. So,
Ano, ang sinasabi ni Loren, ang punto doon, John Vic, hindi nga sila legal. Nang tanungin namin si Remulla, sinabi nitong nile-lecturean siya ni Legarda kaugnay sa interpretasyon ng majority sa Senado. Nung mga oras na yon, may media na malapit sa kanila na nakita naman ni Legarda. Sabi ni Remulla, tumahimik na lang siya at tumango. Sinusubukan pa naming Okay, so, well, matindi to mga sangkay. Anong inyong opinion dito? May ipapa-aresto o kwekwelyuhan daw po ni Erwin Tulfo eh. Hindi niya binanggit yung Senator Alan, pero si Alan po yung tinutukoy niya. Kwekwelyuhan daw po sa loob ng Senado. Well, tingnan natin mga sangkay sa Lunes. Alright, so ano po ang inyong opinion? Comment down below. Meron tayong YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin niyo po ito ngayon sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam, mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.